Sa simula ng pelikulang ito, makikilala natin si Sharon, isang byuda na patuloy na binabagabag ng kanyang madilim na nakaraan, isang trahedya ang bumalat sa kanyang pamilya, at ngayon, ang kanyang katahimikan ay unti-unti nang binabasag ng isang lihim. Bago natin tuklasin ang buong kwento, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa aking channel, at i-click ang notification bell para sa mas marami pang kwentong punong-puno ng emosyon at misteryo. Si Sharon, isang 45 anyos na byuda, ay patuloy pa ring nagdadalamati sa pinakamasakit na pangyayari sa kanyang buhay. Hanggang ngayon, hindi pa rin nahuhuli ang salarin. Mula noon, nabubuhay si Sharon sa anino ng lungkot, pilit na kinakaya ang lahat para sa kanyang anak na si Anthony. Si Anthony, isang tahimik at may pagkamahiyain na estudyante sa kolehiyo, ay dumaranas din ng matinding kalungkutan. Baguhan siya sa campus at likas ang pagiging mahiyain. Ang pagkawala ng kanyang ama ay nag-iwan ng puwang sa kanyang puso na hindi niya alam kung paano pupunan. Habang nagluluksa, ginagawa ni Sharon ang lahat upang manatiling matatag para sa anak. Ngunit hindi na naging katulad ng dati ang kanilang buhay mula nang mawala ang asawa niya. Paulit-ulit at walang sigla ang kanyang araw, puno ng pangungulila. Ang tanging nagbibigay ng kahit kaunting ginhawa ay ang kanyang kababata na ngayon isang pulis na humahawak sa kaso ng kanyang asawa. Madalas siyang dalawin nito upang ipaalam ang kalagayan ng investigasyon. Ngunit hindi alam ni Sharon na may matagal ng damdamin sa kanya ang kaibigan, damdaming higit pa sa pagkakaibigan. Gayunman, si Sharon, na patuloy pa ring nakakulong sa lungkot, ay hindi ito napapansin. Samantala, sa kolehiyo, nakakaranas si Anthony ng pambubuli at kakaibang pagtrato mula sa ibang estudyante. Isang araw, may lalaking nagpakita ng masamang ugali sa kanya. Ngunit may dumating na tumulong, si Dylan, isang 19 anyos na kilala sa campus sa pagiging palakaibigan at may tiwala sa sarili. Agad na umaksyon si Dylan, hindi lang upang ipagtanggol si Anthony kundi para tulungan din siyang makalapit sa babaeng matagal na niyang gusto. Mabilis naging malapit ang dalawa, lalo na nang ibahagi ni Dylan ang kanyang sariling madilim na karanasan, ang pagkawala ng kanyang ama, na ayon sa kanya, mula noon, nakatira na siya sa kanyang tiyuhin. Ako rin, alam ko kung gaano kahirap lang aking walang ama, sabi ni Dylan. Nabuo ang isang malalim na koneksyon sa pagitan nila. Isang araw, inimbitahan ni Anthony si Dylan sa kanilang bahay. Maayos ang pakikitungo ni Sharon, ngunit nakaramdam siya ng kakaiba mula sa mga tingin ni Dylan, parang may hindi siya maipaliwanag na kaba. Sa isang kasiyahan sa bahay, isang pool party, napansin ni Sharon ang kakaibang kilos ni Dylan. Palihim itong pumasok sa kanyang silid at matagal na tumitig sa mga lumang litrato ng pamilya. Nang mahuli siya ni Sharon, ngumiti lang siya at sinabing naligaw habang naghahanap ng banyo. Nagbahagi siya ng karagdagang detalye tungkol sa kanyang buhay at nagpasalamat sa paanyaya. Naantig si Sharon at nakaramdam ng simpatiya. Makalipas ang ilang araw, nalaman ni Dylan na ibinebenta ni Sharon ang lumang bahay na iniwan ng kanyang yumaong asawa. Nagpakita siya ng interes, sinabing baka interesado ang kanyang tiyuhin. Habang pinapakita ni Sharon ang bahay, naging malapit sila sa isa't isa. Sa unang pagkakataon, muling nakaramdam si Sharon ng pagpapahalaga. Napansin ito ni Dylan at sinamantala ang kahinaan ni Sharon. Samantala, patuloy pa rin ang pagtulong ni Dylan kay Anthony upang mapalapit sa kanyang iniibig. Hinikayat niya itong yayain sa isang date, at pinahiram pa ang kanyang kotse. Habang wala si Anthony, naiwan si Dylan sa bahay kasama si Sharon. Nagkaroon sila ng seryoso at emosyonal na pag-uusap. Inamin ni Sharon na madalas siyang makaramdam ng kalungkutan noong nabubuhay pa ang kanyang asawa. Sinabi ni Dylan na panahon na upang kalimutan ang sakit ng nakaraan, bagay na isinimbolo ng pagpunit ni Sharon sa librong isinulat ng kanyang asawa. Kinagabihan, habang naliligo si Sharon, tila may naramdaman siyang presensya, si Dylan. Gulat na gulat siya at tinanong kung anong ginagawa nito. Ngunit hindi sumagot si Dylan, lumapit ito sa kanya. Si Sharon, na matagal ng emosyonal na pagod at uhaw sa atensyon, ay hindi na tumutol. Naging maislan ang naging ugnayan nila. Kinabukasan, ipinakita ng babaeng gusto ni Anthony ang isang video, sina Sharon at Dylan, magkasama sa lumang bahay. Ayon sa kanya, nilinlang siya ni Dylan upang pumunta roon at nakita niya ang eksenang iyon mula sa bintana.
Mas ikinagulat ni Anthony ang sumunod niyang nalaman, hindi totoo ang pagkatao ni Dylan. Hindi na ito estudyante, 21 taong gulang na, at may mabigat na lihim. Ang kanyang karisma at kwento ay bahagi ng masalimuot na plano. Lalong gumuho ang mundo ni Sharon nang kumalat ang video online. Dumating ang kanyang matalik na kaibigang pulis upang kamustahin siya. Doon, inamin ni Sharon ang lahat, ang lihim na ugnayan kay Dylan at ang mga banta na natatanggap niya sa email. Nasaktan ang pulis, hindi lang dahil sa ginawa ni Sharon, kundi dahil tunay ang kanyang pag-ibig para sa kanya. Galit itong umalis at hindi na lumingon pa. Samantala, may binabalak si Dylan. Ginamit niya ang cellphone ng kasintahan ni Anthony upang linlanggan ito at papuntahin sa kanyang bahay. Pagdating ni Anthony, ginulat niya ito, nawalan ng malay, at dinukot. Pagkatapos, nagpanggap siya na si Anthony ay matutulog lang sa bahay ng kaibigan. Maya-maya, nakatanggap si Sharon ng panibagong misteryosong email. Pinapupunta siya sa lumang bahay. Ngunit sa pagkakataong ito, nagpasya siyang ipaalam ito sa pulis at naghanda. Sa pagdating niya sa bahay, isang projector ang biglang gumana, ipinakita ang isang nakakatakot na video. Mula sa dilim, lumitaw si Dylan at isiniwalat ang lahat, may naging lihim na ugnayan si Sharon at ang ama ni Dylan noong araw. Nang malaman ito ng kanyang ina, nalulong ito sa bisyo at kalaunay na matay. Dahil dito, isinisi ni Dylan kay Sharon ang pagkawasak ng kanyang pamilya. Mula noon, plinano na niya ang paghihiganti, sa pamamagitan ni Anthony, at ang dahan-daang pagkontrol sa kanilang buhay. Tinakat niya si Sharon gamit ang kutsilyo, ang parehong uri raw ng sandata na ginamit sa madilim na nakaraan. Ngunit hindi nagpadala si Sharon. Lumaban siya, nasugatan si Dylan, at agad siyang tumakas. Dumating ang kaibigang pulis, sugatan man, ay tumulong agad sa paghahanap kay Anthony, na ikinubli ni Dylan sa gubat. Sa gitna ng tensyon, natagpuan nila si Anthony at ang kasintahan, nakagapos, at nasa panganib. Habang sinusubukan nilang makatakas, muling sumalakay si Dylan. Inatake niya ang pulis at kinuha ang baril. Tinutukan niya si Sharon, ngunit sumigaw si Anthony. Itigil mo na, sinira mo ang buhay ko. Ang nanay mo ang sum-ire sa pamilya ko. Galit na sagot ni Dylan. Sa gitna ng sagupaan, sinugod siya ng kasintahan ni Anthony. Nahulog ang baril. Pinulot ito ni Sharon at sinapok si Dylan hanggang mawalan ng malay. Habang nanginginig at emosyonal, tinutukan ni Sharon si Dylan ng baril. Ngunit pinigilan siya ni Anthony. Huwag. Hayaan natin ang batas ang magparusa sa kanya. Doon nagtapos ang bangungot. Makalipas ang ilang buwan, unti-unting bumalik ang katahimikan sa kanilang buhay. Nakakulong na si Dylan. Si Sharon, sa wakas, ay muling nagsimulang magmahal, ngayon ay nakikipag-date na sa kanyang matalik na kaibigan. At dito nagtatapos ang pelikula. Hanggang sa muli.